Hi there mga beloved yung soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lang po sa inyo lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamamahal na Renzo Tarot Channel. May shoutout po sa lahat ng ating mga soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na laging nakaabang. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po pala ang bawat isa, lalong-lalo na may threat po ng super typhoon Pipito. Actually kahapon kaya hindi po ako nakapag-upload kahapon na aking mga video sapagkat minonitor ko po ang aking family, ang pamilya ko po sa Masbate sapagkat isa pong dadaanan ng Bicol region na naman nitong super typhoon. But with prayers and collective prayers, kapag nanalangin po ang lahat, buong bansa, alam ko there will be a divine intervention. Lilihis at hihin na po ang bagyo in Jesus name. Kaya yun, huwag kalimutan lagi magdasal, maghanda. I always say na mas maganda pa rin ang laging handa sa lahat ng oras. Sige, wag na natin pagpatagalin pa. Ang ating reading ngayon ay reading for December 1, 15, 2024 for Aquarius. Sige Aquarius, ulitin ko para sa inyo to. Okay, isa pa, kapag hindi pa ka nakasubscribe ha, like, mag-comment po kayo kapag nakarasan ito. Of course, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na readings. Sige, Spirit Universe, Spirit guys, bigyan nyo po kami ng 10 baraha para sa aming reading sa December 1, 15, 2024 for Aquarius. Kapag bago po kayo sa ating channel, ay ang inyong lingkod po ay kumukuha ng 10 baraha na siyang ni-interpret natin ang mensahe base sa energy na binibigay ng universe at dire-diretso na o tuloy-tuloy na kinukuha natin yung 10 baraha para ang tawag nito, mag-focus po tayo kasi kapag mag-shuffle, madidistract po tayo. Kailangan nakafocus tayo sa ating readings. That's why kukunin na natin dire-diretso ang 10 baraha. Meron na tayong dalawa. Sige, 8 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 8 cards please for Aquarius. Aquarius, kamusta po kayo lahat? Kamusta ang po ang panahon dyan? Mag-iingat po lagi sa araw-araw ha. 5, 6, sige, 4 na lang. Spirit, may tumalon. Wow, 7, Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Yun, 8, dalawa pa. Yan po ang gusto ko, yung card talaga na pumipiglas, tumatalon, talagang tumatalsik. Yan, 9, last one. Kasi ibig sabihin po talaga ay yan yung talagang gustong magpakita o gustong magbigay ng mensahe. Last one card please. Ito na, sige, ito na. Ayan. Aquarius, kompleto na yung 10 baraha. Ayusin lang natin. Ilagay lang natin sa gilid. And that's it. This is it. Okay, ilatag ko lang ha. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, give us a very clear and soulful, meaningful na reading. Okay? Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta, pagmamahal. Kulang pa pala tayo ng isa. Sige, kunin ko na itong last. Sige. Simulan na natin. Wag na natin patagalin pa. December 1 to 15, 2024. Reading for Aquarius. Let's begin with your opening card. Justice card. Aquarius, ang dami mo daw isi-settle. Ang dami mo daw kailangan mga dapat i-settle, mga utang, mga bayarin. You are overwhelmed with kung saan kayo ngayon, parang litong-lito kayo, parang gulong-gulo ang inyong isipan kung saan kayo kukuha nitong mga pera na to na kinakailangan nyo. Siguro may pinagkakagastusan kayo, may sinesettle kayo na bagay or anything na involvement about settlement. Siguro nakikita ko ito mostly pera. Okay, siguro parang you are in a situation daw na you are keep on searching, nagtuloy naghahanap, nakikipagtulungan, humihingi ng tulong sa kaibigan, kaya kumag-anak just to get that certain amount. Okay, kasi kailangan mo nang masettle yan kasi parang nagkakaroon ng mga miscommunication or misinterpretation na sa ibang mga tao na parang umaasa or nag-iintay dyan sa kung ano man yung money or whatever services na iyong kasalukuyang na-involve ka. Oh my God, magkasunod pa sila ha, judgment. Ito talaga, alam mo, nakataob pa yan, justice, iniisip ko na yung judgment na lumabas. So, kino-confirm nga na talagang kailangan mo daw Aquarius ng immediate action na kailangan ma-solve na talaga to. Otherwise, parang parang mas lalala itong
at akala mo minor problem lang. Kasi kapag sabay-sabay na itong mga problema na hindi mo ma-solve or ma-settle with this judgment card, I can see here a possible na parang ipabarangay kayo or parang dumating to sa korte, umabot sa, kung hindi man umabot sa ganyan, umabot sa parang makaaway nyo yung tao, magkaroon ng confrontation, makabitaw ka ng mga masasamang salita. Okay? Please, do everything to settle it, or kung wala pa talaga makiusap, daanin sa usapan na maayos. At ayun, that's the reminder or the warning for you. Oh my God, what is this? Emperor. I can see here a male or masculine energy, Aquarius. Emperor, I can see here talagang boss or parang person in authority. I can feel an energy here na parang meron talagang tao na mataas ang katungkulan, or merong tao na medyo kilala sa society. Or maybe ito yung maaring makatulong sa iyo, or the other way around, na parang ito yung parang nagko-control. Lalaki ang nakikita ko dito na parang not only nagko-control, parang siya nagbibigay ng pressure para sa Aquarius to solve these problems or these things. Parang siya talaga araw-araw nangungulit, parang siya nagbibigay lagi ng warning, ng communication na kailangan mo na itong ma-settle, mabigyan mo ako ng ganito, kailangan ko din yan. Okay? So mag-comment nga kayo. But I can see that a very masculine energy, napaka taas ng vibration ng energy na lalaki. Oh, do your best. Bakit? Sa pang-apat na baralang boss ang Wheel of Fortune. You can solve this. Kailangan lang mabilis lang na action. Huwag ka mag-alala, makakagawa ka ng paraan. Malulusutan mo ito with this Wheel of Fortune, a ruleta ng kapalaran or a very lucky or successful card. Ibig sabihin, masasettle mo lahat yan. May mga situations or pagkakataon na maaring mangyari na para ma-solve mo ito. Maybe there are people na ipapadala sa'yo para ma-solve mo ito, o makikilala ka, maaaring may mga tutulong ka, yung least expected pa ng mga tao, yun pa yung mga gugulat kayo, doon ka pa makakahingi ng tulong. But don't worry, kailangan lang mabilis lang ang galawan, mabilis mo lang tong ayusin, pero masasolve mo ang problema. There will be a success for you. There will be, magiging okay ang lahat. Okay, masasolve mo din yan at makakahinga ka ng malalim. Sige. Oh, King of Swords talaga. So far kita mo, Justice, Emperor, now the King. Talagang there's medyo angat ngayon. Itong sa reading na to ay masculine energy talaga. Most of ang situation ngayon na makaka-resonate ay mostly talaga lalaki, or parang all the female or babae na medyo may masculine energy din, or parang medyo boyish or whatsoever. But this King of Swords, be careful. Kailangan mo daw mag-control. Ito kasi hindi pa siya nakatapat dito, nakatapat pa siya facing. Ibig sabihin, kailangan mo pa talaga itong harapin. Kailangan mo pa itong settle, but in everything, kailangan lang daw na maging maayos, maging mahinahon, mag-ingat sa mga salita na bibitawan, maging mahinahon sa pakikipag-usap, sa pakikipag-deal or pakikipag-negotiate or whatsoever. Maging mahinahon sa mga steps or sa mga moves na gagawin. Kasi mahirap na kung baka mamali yung desisyon or yung moves na magawa mo, at baka lumala ang lahat. Okay? Diba? But don't worry, kasi lumabas itong Wheel of Fortune. Everything will succeed or masasolve ang lahat. Sige. Pang-anim mong baraha. Oh, ito na nga, pera na nga. Ayun na, nagkatapat sila ng Justice. So, ibig sabihin, Aquarius, you are really worried. Your focus, ayan, ang pera talaga. Tinitingnan mo kung saan ka makakakuha ng pera. Kung saan ka makakahiram, paano mo makukuha yung resources na yun na kailangan mo in the soonest time. Kasi meron talaga sa Justice, kailangan mo talaga tong that's the one that giving you headache. Yan ang bibigay ng sakit ng ulo sa'yo. Kasi aside from the pressure inside on yourself, the pressure inside the community itself, pati yung mga tao, lalong ito may kinalaman sa Justice in this Emperor card na parang medyo masculine energy na talagang pinipressure ka, pinipiga ka, ibigay mo ito. That's why you are, in-observe mo, saan ba ako makakakuha? Saan ba ako ano bang pwede kong gawin na next move para masolve ko na talaga to? Okay? 7 card mo. Oh my God. Oh. Talagang maswerte din kayo. Talagang mahal pa kayo ng universe. Bakit ko sinasabi? Aside from the Wheel of Fortune, pangalawa sa pinakamaswerte dito sa lahat ng baraha. Sa 52 cards na to. Pangalawa to, rank 2. O lumabas ang rank 1.
Magician. So, nakatapat pa siya sa judgment. Ibig sabihin niya, sabi ko, kailangan mong bilisan ang lahat ng kilos. Baguhin mo yung mindset mo. Huwag puro negative. Huwag puro galit. Mabilis baka mamaya naiirita ka na, mabilis ka nang mairita sa mga bagay-bagay. Just settle down. Dahan-dahan lang. Relax lang. Kasi ayan, the Magician card. Ibig sabihin, masasolve mo talaga to. Masasolve mo. Walang question dyan. Wala akong doubt. Dalawang major cards ang lumabas, talagang patunay lang na masasolve mo ito. Siguro ito lang nangyayari, medyo nag-OA ka lang, medyo nag-overreact ka lang siguro, medyo nagpapanik ka lang sa mga bagay-bagay. But if you clear your mind, your thoughts, your heart with worries at relax lang, mag-move ng dahan-dahan, mag-move ng maayos na positive, mabilis mo talaga masasolve yan. Okay? Pangwalo, there's a celebration. 10 of Cups, kapatid sa Emperor. It means talagang meron talaga, aside from meron talaga, you are blessed because you are hardworking person. Actually, kung tutusin, malayo na nga Malayo na ang narating mo kasi marami ka na napatunayan, marami nang naging bunga ang lahat ng paghihirap mo. Ito lang situation ngayon na parang medyo ka lang, medyo na-overwhelm ka lang, natataranta ka lang. But don't worry with this 10 of Cups. You will celebrate later. You will reap the fruits of your labor. Talagang ayan hindi lang ikaw may kinalaman to sa family. Aquarius is a very family-oriented person. That's why hindi itong ginagawa mo na naka-apekto dito ay hindi actually may kinalaman daw to as a family as a whole. Parang project or may binili ka or whatsoever, itong inutang mo o kung ano man, yung may kinalaman yan sa na nakinabang or naapektuhan ang buong pamilya. That's why lumabas din to. But kapag nasolve mo to, kapag naging okay ang lahat, kapag tumigil na itong mga pressures or whatever problems, hindi lang ikaw magiging masaya. The whole family members, pati mga kaibigan mo o mga taong malapit sa buhay mo. Okay? Oh my God. 9 card. Ano pa? Magkatapat sila ng Wheel of Fortune, the Sun. I-solve mo ito maayos, relax lang, Aquarius, because after all, pagkatapos ng lahat ito, there's a new sun, there's a new day that will shine in your life. There's a bright life that is waiting for you. Okay, the Sun card will give you. Kung dati, after all these things, nalagpasan mo siya, makakahinga ka ng malalim at the same time magugulat ka kasi puro na blessings ang parating. Puro na magre-redirect ang iyong buhay kasi itetest ka kung hanggang kailan, hanggang saan ka magiging malakas at the same time paano mo to i-handle itong pressure, kasalukuyang pressure na iyong nararanasan sa buhay. All in all, the Sun, magkatapat pa sila ng Wheel of Fortune. Tingnan mo, napakaganda. Talagang confirmation that success is on the way for you. Wow! Oh my God. Moon. Kataas ng Sun, Moon. Kulang na lang Star. So, lumabas ang Wheel of Fortune, Magician, Sun. Let's end your reading with the Moon card. Revelation. Walang maitatago. Lahat mahayag. Mahayag for the betterment para makikilala mo, marami kang mga tao na malalaman mo tunay na ugali, tunay na pakay sa'yo. At the same time, it will bring healing, closure la. Magkakaroon tayo ng supermoon in Taurus, November 15 ngayon, at the same time, this moon will give you the bright mind, malino na pag-iisip. At the same time, what to do next, maging matured, para hindi na basta-basta ma-overwhelmed kasi dito. Isa sa nagiging reason ay pagiging overwhelmed mo itong mga badalos-dalos na decision. With all of these cards, the Moon card, you are assured that everything will settle down and magiging maayos ang lahat para sa'yo. There will be some chapters that will be closed to give space for new beginning that is coming for you. Okay? That's it. Ay para po pala sa nagtatanong how to avail personal reading, sa dulo nating video, attach po natin ang ating Facebook account ng Renzo Tarot Channel. Doon po kayo mag-message para pag-usapan natin ang detalye kung paano kayo makaka-avail ng slots ng ating personal reading. Again, I am praying na marami nasa-sign ng Aquarius. Sa mga panood nito ngayon, maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmahal. Ulitin ko, if you are new sa ating channel, don't forget to like, mag-comment kayo kapag naka-resonate, and of course, subscribe at pag hindi pa ka nakasubscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa ating mga susunod pang mga videos na pagsasamahan. Maraming salamat. Nag-ingat kayo lagi. Don't forget always to pray, lalo ngayon na may bagyo, and include me and our country, ang ating bansa. Buong mga Pilipino sa buong mundo, always include in our prayers. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi. Mahal kong soulmates, and God bless us all.